And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Then I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Kindly wrap up, Congresswoman. Yes, Mr. Chair, I would like to direct my next question to Colonel Garma, Mr. Chair. Mr. Chair, narinig naman yung mga salaysay ni Nanay Raquel at Nanay Baby. Ms. Garma, dalawang insidente ito Nangyari noong October 2018, kayo na ba ang head ng Cebu City Police noon, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Bakit po kayo pumunta sa burol ni Rabi Lopez? Hindi po ako pumunta doon para sa burol. It is a routine na pagkagabi po, umiikot ako from boundary of Cebu City, that is Talisay, the first barangay, hanggang po sa kabila kung saan po, kasi sunod-sunod po yung mga barangay. So it is a routine po, gabi hanggang madaling araw, nagpapatrolya po ako. So I pass by po dun sa burol po nung anak ni Miss Rosales po. At napansin ko na puro sugal, marami po nagsusugal. So sinita ko po, sabi ko, huwag kayong magsugal, instead, mas maganda magdasal. Yun lang po. Actually, nung parating pa lang ako, nagtakbuhan na po yung mga tao. So, Mr. Chair, I was asking about Rabi Lopez, Mr. Chair, sa burol ni Rabi Lopez. okay. Nandun na kayo kay Angelito Rosales. Okay. Mr. Chair, ang tanong ko po, bakit kayo sumigaw-sigaw doon? Ano yung, sabi niyo routine di ba? So, kung routine lang siya, bakit merong pagsigaw-sigaw na nangyari? Tapos, di ba respeto dapat sa yumao o sa namatay yung, kahit naman siguro nagpapatrolya kayo, pero alam niyong may patay doon, bakit hindi man lang kayo nagbigay respeto sa patay? Your Honor, wala ko naalalang sinabi ko yun. As sa statement ni Miss Rosales, sinita ko nga yung nagsusugal, dapat magdasal. I don't think so po. Wala ko naalalang sinabi ko yun sa burol po ng anak ni Miss Lopez. Kasi usually po, pag umiikot ako na may mga patay, pinagbabawalan ko ang sugal, ini-encourage ko magdasal. Even when I was the station commander po ng Davao City, yan po ang stand ko mula noon. Ina-explain ko na dapat ipagdasal ang patay, hindi nagsusugal. Mr. Chair, may I ask again, Raquel, ano po bang nangyari? Boy, ito, Ma'am Garma, katupag agi ni mo, hapit na ka maabot sa amo ang dapit, nanagan to mga tao na milar. Nawag tambag itong cellphone sa kong anak, kaya nakuyawan to sila nga nangagi mo. Ngayon, ang sabi mo, pag daan na diha sa amo, niingon pa ka nga, bakit isa lang patay dito? Marami ni sila. Ano niya, mga tawa to, nanagantanan kay, nahadlok beto ninyo. Mura ito, di ko mamakak. Mura ito, Ma'am Garma. So pagdaan niyo po, Ma'am Garma, malapit na po kayong umabot sa amin, nagtakbuhan na po ang mga tao, nawala pa nga po ang cellphone ng anak ko. Pagdaan niyo po sa amin, yun po, sinabi niyo po, bakit isa lang ang patay dito, marami sila. Hindi po ako nagsisinungaling. So yun, Mr. Chair, yung nangyari, no? Mr. Chair, I would like to ask again, Ms. Garma, yung kay Angelito Rosales,
na umano'y sa kwento, no? Mistaken identity ang nangyari. Ikaw, bilang head ng Cebu City Police, meron bang ginawa para maibsan yung kamalian ng mga tao na pumatay kay Angelito Rosales? Considering that mistaken identity ang nangyari kay Angelito Rosales, or is he considered as a collateral damage? Mr. Chair, I cannot comment on the case of the son of Miss Rosales because I can no longer recall the case. Siguro let us check the records and perhaps we will be able to know the status of the case right now. Mr. Chair, I would like to ask, no? Kasi noong head pa siya ng Cebu City Police, ilan ba yung naging collateral damage sa operations nyo? Ilan yung minors? Mr. Chair, I think it would be best to go on the records kasi matagal na po yun, wala po akong ma-recall na kung ilan po, kung meron man po. So, Mr. Chair, masipag kayong magpatrolya, pero hindi nyo natatandaan kung ilan yung naging napuntahan ninyo, naging collateral damage dito, ilan ang minors, Mr. Chair? Mr. Chair, sa dami po ng trabaho kasi ng City Director, I'm sure po na Okay, Mr. Chair. meron po kasing station commander na katutok po dyan. Okay, Mr. Chair, ito na lang. Si Bladen Skyler Abatayo, 4 na taong gulang, shot during a drug operation in the head, no? Kilala mo ba to? Skyler. I can remember, Mr. Chair, NBI took cognizance of the case. Bumitaw po ang City Police. I think it would be best to inquire po sa NBI yung status po ng case, Mr. Chair. Kasi minsan po, yung mga biktima, they prefer the NBI. So, bumibitaw po kami para sa ganon, maalis po sa isip nila na may bias po yung investigation. I So- think I can recall it's NBI po. So, Mr. Chair, during your time, si Skyler, he was shot pala sa dibdib, hindi sa head. Ano? Gumagawa lamang ng kanyang assignment noong siya'y nabaril sa dibdib, pero walang ginawa yung opisina ninyo tungkol sa kaso ni Skyler, or direct kasi sa NBI ito ipinasa? Pagkatapos ng nangyari kay Skyler, meron ba kayong ginawang mga hakbang para makasiguro na hindi mauulit yung mga ganitong pangyayari, Mr. Chair? Mr. Chair, initially, nag-process po ang local police, but ang nag-intervene eventually is NBI. So we turned over. I think yun ang pagkaka-alala ko po, na turn over ng local police po lahat sa NBI. Kasi po, para po sa ganon, hindi po mapag-isipan na may bias. So, I think it NBI, would be pero best sa inyo, wala kayong ginawa. You just turned it over. No, Mr. Chair. Meron po, kaso nga lang, nagkaroon ng preference na NBI. So, pinagbigyan namin na NBI na lang kasi baka kung sakali hindi favorable ang results sa kanila, baka sabihin po na inayos. So, bumitaw kami para sa ganun maging neutral yung pong investigation, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, Reina Garma was the head of the Cebu City Police at the time Rabi Lopez and Angelito Rosales were killed by police officers on October 4, 2018. Both are victims of lack of due process. For Angelito Rosales, he was also a victim of mistaken identity. Paano pa kaya yung mga hundreds of collateral damage victims killed during the war on drugs ni Rodrigo Duterte, Mr. Chair? Now, I would like to present, Mr. Chair, the 2 videos of interviews with Ms. Reina Garma. Pwede po ba nating ipakita? Secretariat? Yeah, again, I'm very sorry that happened to an innocent child. When we talk of the war on drugs, even innocent lives pwede madamay. This is a classic example already. And I hope it's an eye-opener to all of us, not only sa police, to be more careful and
we are really sorry na nadamay ang bata. And sa mga involved din sa drugs, this is what happens also. And to those innocent people, you can be victim anytime. So let us all be vigilant when we talk of war to fight yung illegal drugs. Paano kung ng family needs justice? Yeah, everyone needs justice. Even the other victims of crimes. You know, there's always justice. Even the suspects, there should be justice. Come victim, the police has to fight back. And there are collateral, damage sometimes. We don't even know who are living at the other side of the house. And these houses are made of the wood materials that bullets can just penetrate if we fire our guns. Yes, clearly, Mr. Chair, na pinakita naman ng video. Tinuring na mga collateral damage. Yung dalawang video ay mula sa panayam ng Sunstar Cebu noong July 2018 at mula sa Al Jazeera English na nilabas noong November 2018. Mr. Chairman, klaro po sa dalawang videos na interview kay Rewina Garma, parte ng war on drugs ni Rodrigo Duterte ang pagkamatay ng mga inosente. Sinabi niya mismo na pwedeng madamay anumang oras ang inosenteng buhay ng isang tao sa war on drugs. Ganito ang mukha at epekto ng war on drugs ni Duterte. Maraming inosente ang nadadamay, walang due process ang mga biktima, bigla na lang pinapatay o kaya naman natatamaan ng mga ligaw na bala mula sa war on drugs operations. Mr. Chair, during Rowena Garma's stint as head of Cebu City Police, intense ang naging war on drugs ni then President Rodrigo Duterte. Madugo, walang due process, even innocent lives are lost. Sinabi ni Rowena Garma na everyone needs justice, pero nasa ng hustisya para kay Rabi Lopez, kay Angelito Rosales, kay Skylar Abatayo. Nasaan ang hustisya para sa daan-daan at libo-libong pinatay at namatay dahil sa war on drugs na inilunsad ng Duterte administration. Mr. Chair, lastly, I would like to ask again, Attorney Nery Colmenares, nakita niyo naman po napakaraming nagsasalita na ngayon, lumalabas ang mga biktima, ngayon nila kailangan ng hustisya, Mr. Chair. So, I would like to ask Attorney Nery, paano kaya nila makukuha yung hustisya ng mga biktima na ito? How will it happen? Pwede mo po kaming paliwanagan kung paano? Thank you, Mr. Chair. May malaki tayong problema ngayon, Mr. Chair, kasi it's been a long time. Ang pamilya hindi binigyan ng mga dokumento na importante kung gusto mong magsampa ng kaso. Marami sa mga witness ay takot. And therefore, mahirap talaga magsampa ng kaso dito sa Pilipinas if only because ang ebidensya ay hindi forthcoming. Paano mo sasampaan yung kaso na nakalagay sa death certificate, bronchopneumonia? Parang tagilid ka na agad, Mr. Chair, para kasuhan kung sino man yung responsible. Paano mo kakasuhan pagpasok, patay ang mga CCTV? Only the word of the police team that went inside the jail ang pagbabatayan mo dito. Paano ka, grabe there is, the perpetrators, of course, must be held to account for this. But not only that, there is also the infrastructure of impunity. Yung mga pulis na hindi nag-iimbestiga, yung mga piskal na hindi nagkakaso, and in fact, even those who are acquitting members of the police, katulad niyan, on the say-so lang ng subordinate mo. Sir, self-defense gaganyanin mo na? No, sa korte ka magpaalam. Diba? Only judges can say whether your claim to self-defense is valid or not. Pero absuelto na eh. So, Mr. Chair, may kahirapan doon. But we, of course, lawyers, human rights lawyers, will continue to help out in any way. Pero, may kaso ngayon, Mr. Chair, sa ICC. And in this case, Mr. Chair, dito medyo
umaalagwa ang investigasyon because they started way back in 2017, 2018. So matagal na yun na sila nakakalap ng maraming dokumento, and therefore, para sa mga biktima, isa itong paraan para roon sila ng hustisya. I'd like to quote one of the nanay na nagsabi kanina kung bakit hindi sila nagkaso. And her statement best sums up the status of the families of the victims. Hindi po sa amin ang batas. Maraming salamat, Mr. Chair. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro lastly, no, siguro it's about time na yung Marcos administration should pursue yung ICC. Kasi panahon nito na lumalabas yung mga biktima at nagbibigay talaga dapat ng kaukulang suporta para sa kanila, Mr. Chair. So kung hindi, ma-accuse din natin ng Marcos administration of human rights violation kung hindi magkakaroon ng hustisya ang mga biktima. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Brosas. The next to interpellate is Congressman Raul Manuel. You're recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Meron tayong ilang mga tanong na lamang dahil narinig na rin natin ang sinabi ng kamag-anak ng mga naging biktima kasama ang mga bata at kabataan sa siyudad ng Cebu. Mr. Chair, tanong natin kay Colonel Garma. Upon hearing yung mga testimonies, tapos meron nga rin po siyang pinuntahang mga lamay ng mga naging biktima ng war on drugs sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang Cebu City Police Chief. Mr. Chair, ang tanong po natin, so sa ngayon po ba ay kaya ng panindigan, kaya ng i-confirm ni Colonel Garma na may mga pinatay na mga inosente, pati mga bata sa Cebu City under her watch as Cebu City Police Chief bilang bahagi ng pagpapatupad nila ng anti-drug operations? Mr. Chair, can I expound on my answer, Mr. Chair? Okay, Mr. Chair. Please Thank you, proceed. sir. Pag pumunta po kayo ng Cebu, maglakad kayo from Pasil hanggang sa kaduluduluhan po ng boundary ng Mandaue at lahat po ng bahay diyan dikit-dikit, as in dikit-dikit gawa ng kahoy. Nung dumating po ako, ang droga, para lang po siyang betchin at asin na binebenta sa gilid. Ang sugal, parang wala lang, nasa tabi lahat ng lamay, puro sugal. Pugaran po talaga siya ng lahat po ng klase ng vices. At hindi ko po judge po lahat na nakatira po doon. Siguro sa kahirapan talaga, ganun po yung naging status ng buhay. Meron naman pong nabubuhay na tahimik din at marangal. Pero sinasabi ko po, dikit-dikit talaga. It is anong tawag dito, talagang, anong level sa drugs yun? I cannot recall, Mr. Chair. May classification po kasi yan. Now, I think yung mga operation na nangyari, those are conducted by the police station. I was not there because may mga station commanders in charge per area. Sila po yung nag-conduct ng police operation. Ako po Mr. Chair, bilang city interrupt ko na, director, Mr. Chair, kasi ang tanong po natin dito ay ano ang role ng chief ng That is why- Cebu City Police. And Mr. Chair, hindi po pwedeng ang ituro na lang dito ay yung mga police na nag-conduct ng drug okay. operations. Dahil ang chief, meron niyang pananagutan kung ano yung ginagawa at ano yung mga hindi ginawa, ano yung mga nilabag ng mga nasa ilalim niya. Kaya Mr. Chair, again, hanggang sa ngayon, parang wala pa rin kasing ka-remorse ang dating police chief. Nasa harapan na po niya mismo ang mga pamilya ng mga biktima. Grabe na yung pag-iyak, kahit tayo mga nakikinig, naiyak na rin sa mga kwento nila. Pero hanggang ngayon, Mr. Chair, ay hindi pa rin nag-own up ang dating police chief. Kahit yung simpleng factual na tanong na merong mga inosenteng napatay, na may mga nagte-testify sa harap niya, hindi pa rin niya talaga masagot ng diretsahan, Mr. Chair. So, parang di natin maisip
ano yung pwede nating asahan dahil kung ganito ka tigas at hindi talaga nais na magsabi ng kung ano ba talaga yung mga nangyari, edi lalong ang dating sa committee na ito, complicit talaga dun sa mga krimen, sa crimes against humanity, si Colonel Garma. At in fact, sa case na sinampa sa ICC, can NUPL confirm? Again, para lang ma-refresh yung committee na ito sa lahat ng mga narito at sa mga nakikinig din, na bahagi po ba ng mga napangalanan doon sa ICC cases si Colonel Garma? In particular kay Colonel Garma, hindi po. But the ICC, in its result for preliminary examination, mentioned General Albayalde, General Bato de la Rosa, the regional, provincial, and city police units. So, ibig sabihin, pwede siyang maisama doon. So, that's one, perpetration. Pangalawa, iyan kasi under sa ICC at the very least, Mr. Chair, sa rules of engagement nila in relation sa sinabi ni Colonel Marcos kanina, klarong nakalagay, for every death in any police operations, dapat ma-inquest. They never did the inquest. Kaya pag tinanong mo yan sila, so ilan ang namatay sa territory mo during your stint, sabihin nila yung numbers, tapos inimbestigahan mo ba? Wala. Walang inquest kasi, Mr. Chair, in violation even of their rules of engagement. So for all those things, they can also be held sa ICC for command responsibility. As nabanggit ko kanina, na isang, kumbaga, crime under command responsibility at the very least, if they're not the perpetrators, for their failure or refusal to investigate killings during their watch in police operations, Mr. Chair. So to clarify, Mr. Chair, sa final ng mga pamilya ng mga biktima, hindi explicitly napangalanan si Colonel Garma. Yes, Pero ICC ang itself said nag-float. that the regional, provincial, and city police units are included in the investigation, Mr. Chair. So So ibig sabihin, pwedeng imbestigahan ng ICC Yes. si Colonel Garma. definitely so, Mr. Chair. E di kung ganun, Mr. Chair, na hindi pa rin talaga kasi nagpapakita ng remorse kahit katiting si Colonel Garma, e di dami talaga siya doon sa mga mananagot eventually sa mga napatay under the war on drugs na pinatupad as ito labeled as the Project Double Barrel based sa Command Memorandum Circular 16 Series of 2016. Ngayon, Mr. Chair, we received a copy of this printed affidavit that was signed by Colonel Garma. Can she confirm na ito ay isang affidavit na with her knowledge ay na-produce ito at hindi siya na-pressure ni Noman sa pagpirma sa affidavit na ito, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Okay, Mr. Chair, may ilan kasing mga striking na laman ng affidavit na pinirmahan ni Colonel Garma. Mr. Chair, Mr. Chairman, Mr. Chair, yeah, Mr. Chair, may we be allowed to give us a chance or time to read this affidavit that was just submitted to us by the resource persons, considering that we just received this affidavit. I think it is incumbent upon this committee to give us a time to read about this. Or maybe we allow the resource person, in the person of Rohina Garma, to have an executive summary of all this affidavit that she submitted to us, Mr. Chairman. So what is the Mr. Chair. request of Congressman Fernandez? Do we have all the copy of the The affidavit? copies of the affidavit of Colonel Garma was distributed to the members, and if the request of Congressman Fernandez is to give the members time to read the
affidavit, we will suspend for 1 minute, 1.5 minutes, and then Or maybe, Mr. Chairman, instead of trying to give us a chance to read about this, may we allow the resource person to speak about the affidavit instead, Mr. Chair? earlier when Mr. she Chair. was Mr. asked Chair, by- I would actually intend to ask her to read some portions para yun yung pagbatayan ng magiging mga tanong ko kay Colonel Garma. Mr. Chair, yes, Congressman Abante. perhaps Before we can more focus on the resource persons that we have tonight, because that affidavit does not concern the victims that we are talking about now. If we could be able to stay focused on the victims first, and afterwards we talk about the affidavit. If that is acceptable to Honorable Manuel, then I guess in order to put the discussions in order, we first deliberate on the families of the victim, and then later on, we will proceed with the affidavit submitted to us by Colonel Garma. Yes, that would be fine, Mr. Chair. So I would now wrap up with my interpellation, and so far, based dun sa mga narinig natin at actually sa maraming oportunidad na nabigay natin kay Colonel Garma, pinapakita talaga nito na meron siyang papel. Hindi siya isang small fish dito sa peke at madugong war on drugs. Isa talaga siya sa mga nagpatupad nito, kaya dapat lamang na meron ding kaukulang pananagutan sa kanya at paano din natin lalong titiyak yung mga mekanismo para sa hustisya talaga dun sa mga biktima through our current mechanisms at paano pa yan maayos sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga mas matitibay at may pangil na mga batas. So, masin muna, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay, thank Mr. you, Chair. Congressman Manuel. Yes, Congressman Abante. Yes, kanina po sa testimony ni Raquel Lopez, sa sinabi niya na nagpunta sa kanila si Colonel Garma at ang katuwiran po ni Colonel Garma, siya po ay nag-rekurida paggabi, ano po, at sinabi niya na sumigaw si Colonel Garma. Pakiulit nga po, Miss Lopez, ang ginawa ni Colonel Garma doon sa inyong bahay, noong lamay. Ana ra siya nga, pag-agi niya sa buha nga, nganong gibilaran manininyo? Mo to nga, wa man di ko kinanagan mga tao. Ni ana ra dayon, ni ana siya nga, bakit isa lang patay dito? Marami ni sila. Mora to, Your Honor. Okay. Naintindihan ko naman, no, ang iba, ang Tagalog, no. So, Colonel Garma, iyo bang tinatanggap yung sabi ni Raquel Lopez tungkol sa incidenteng yan? O hindi mo maalala? Mr. Chair, hindi ko talaga style magsabi ng ganun. Kaya it's not part of my vocabulary, kaya wala akong maalalang may sinabi po ako. Definitely. Kasi pag ganyan mga nakaburol, I am more focused sa sugal. At nagsinasabi ko, ipagdasal ang namatay. Pero yung sinasabi po niya, wala akong maalala because it's not my style when I go around at may patay po. Colonel Garma, palagi mo nababanggit yung imbis na magsugal kayo, magdasal. Opo, Mr. Chair. Relihiyosong tao ka pala. I pray, Mr. Chair, yes. I'm not saying that you're not praying. Sinasabi mo na, the thing is, dito naman sa ating, sa Pilipinas, halos lahat ng namamatayan may sugal eh. Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo ba kung bakit may sugal pag namamatayan? Alam niyo ba kung bakit? Dalawa po ang reason. Anong reason? Pagkakaalam ko po, para gising po yung magbantay and or para po may fundraising. Yun ang Yan. pagkakaintindi ko po. Aside from The thing is, ang alam ko dyan, ako, bilang congressman, nagpapatay po ako eh. Ano? Halos lahat, 90% ng mga namamatayan,
nagusugal sapagkat doon sa mahihirap sa mayayaman wala eh. Bakit po? Sapagkat doon lamang sila kumikita para mapalibing nila yung kanilang patay. Tama, Your Honor. Oh, see? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Ngayon, ako nagdadasal din ako eh. Pero palagay nyo kaya yung kanyang pagdadasal, ibibigay nyo yung pera para ipalibing yung tao? Hindi naman eh. Ibig sabihin yan, sinasabi nyo, huwag kayong magsugal, nagsasalita na kayo doon. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako mali? Sinasabihan nyo, huwag na kayong magsugal, magsasala lang kayo. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako? Hindi. Sinasabihan nyo. Mr. Chair, there's nothing wrong kung magsabi ko Well, na hindi Kasi sir, sabing there's something wrong. Tanay lang. okay po. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang tanong ko ito. Therefore, nagsasalita kayo doon sa lamay at sinasabi nyo sa mga nagsusugal, o wag na kayong magsugal, magdasal na lang kayo. Tama ba ako? Hindi. Yes po, Mr. Yung pala Chair. naman eh, ibig sabihin, nabanggit nyo rin doon. Yung sinasabi ni Raquel, palagay nyo kaya itong si Raquel Lopez ang isinungaling para sabihin sa inyo ngayon yan. Nag-travel pa ho yan galing Cebu. Iniwan ang kanyang pamilya. Namasahe po papunta dito. Oh, para lamang humarap sa inyo. Oh, natatakot nga eh. Sinabi nga nila, si Baby Rosales, sinabi si Raquel Lopez, nung kayo nag-appear doon nagpulasan ng mga tao eh. Tama ba ako? Nag-alisan yung mga tao. Ibig sabihin, yung iyo lamang presence, natatakot na yung mga tao. Yan o, sinabi nila eh. Dalawa yan nagsasabi, na sabi, kapag ikaw nagpupunta sa patay, nagpupulasan ang mga tao sapagkat natatakot sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ano ba namang sabihin mo na totoo yung nangyari niyan eh? Sapagkat ikaw naman ang chief of police, ikaw ang direktor. Oh, alam mo ang nangyayari. Colonel Garma, nais lang natin ditong makita yung katotohanan at malaman natin kung sino talagang dapat na responsible dito. Namatay itong mga to eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umiiyak ka dito sapagkat maiiwanan mo yung anak mo, buhay yung anak mo eh. Ito patay itong mga to eh. Oh, tinan nyo meron ako natanggap na sulat dito. Urgent motion to allow Ruina Garma to undergo medical check-up. Ito nakalagay. Ano ang isang sinabi dito? Movement's request is premised on her basic human right to health and her constitutional right to life. Naniniwala ba kayo na meron din silang constitutional right to life? Miss Colonel Garma, naniniwala ba kayo ron? Yes, Mr. Chair. Napatay yung kanilang kamag-anak eh. Napatay yung kanilang kamag-anak, na-violate ang kanilang constitutional right. Tama o ba mali? Yes, Mr. Chair. O yun pala naman eh, tinatanggap mo na na-violate ang kanilang constitutional right. So, Mr. Chair, dito, binasa ko dito ang iyong karapatan. At nais nyo na i-approve namin itong sulat na ito sapagkat meron kayong karapatan as provided for by the Constitution at yung aming yung ating Constitution. Gayon din sila. Meron din karapatan itong mga taon to. Anong ginawa ninyo? Pwede niyong pigilan yung mga pulis nyo eh. Anong ginawa ninyo ng mga ibang kapulisan dito? Tinanggal nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi What are you going to explain for? you are asking, kanina po, nagtanong din po si... Hindi, tinatanong kita, tama ba na na-violate ang kanilang Yeah. constitutional right? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Ang gusto kong sagot mo. Mr. Chair, salamat. Thank you, Congressman Abante. The next to interpolate is Congressman Dan Fernandez. Okay, thank you, Mr. Chairman. Okay, kay Raquel Lopez. Ma'am, a while ago, we heard na sinabi niyo po kanina na
bakit nilalamay yung patay na binanggit ni Colonel Garma? Is this true? Na bakit nilalamay yung O patay? tinuod, Your Honor. Na so Nagsabi siya nga, bakit isa lang patay dito? Marami sila. marami sila. Wala dyan ako nakalimti na yung isulti, Your Honor. So parang Kasabot man ko kay, bisag Tagalog to gamay, kasabot man ko. okay. At si baby ano naman, si baby Rosales? Rosales, I heard you were saying yung sinasabi mo yung nakiramay naman siya at nagpadala ng bulaklak. Correct? Hindi po. Ano yung sinabi niyo po kanina? Nagpunta lang po siya doon. Galing po siya sa Karakil. Okay. Galing siya doon. Pagpunta niya doon, siyempre yung mga tao, nakita sa mata, marami kasi sila mga pulis. Di, tumatakbo. At saka yung lamisa, tinumba. Niya sabi pa niya doon, sabi niya doon, ayaw niyang pag-asugalan yung patay. Gusto niya yung pag-dasalan. Okay. Oo, So sabi. inalis niya yung sugal, tinumba niya, tapos sinabi niya, dapat walang sugal. Kailangan, Oo. Yung patay, pag-dasalan Oo. daw. Pagdasal. Oo. Okay. Maya, malis na po sila. Sino siya? Siya mismo, si Garma? Si Colonel Oo, Garma? siya po. At saka yung mga niya, mga kasamahan. Colonel Garma, nagawa mo ba yan? Nagawa mo yan? Considering that ikaw Yes, Mr. Chair, kasi almost every night po, umiikot ako para makita ko yung sitwasyon po dun sa area po ng Cebu City. Okay. Binabasa namin yung yung affidavit mo that you have Mr. Chair, bago Yes. yun, with your indulgence, can I just ask Yes, one question? sure. Colonel Garma, ganito yun eh. Ako, alam mo, ayaw ko din ng sugal eh. Kalaban ko ang isabong, kalaban ko ang pogo eh. Ayaw ko ng sugal, illegal man o illegal. Ayaw mo rin, di ba? Ayaw mo ng sugal, tama ako? Yes po, Mr. Ba't ka naging manager ng PCSO? It's Ha? different. Can I explain Sugal yun eh. again? Huwag na mag-explain. Yes. Sugal yun eh. Because it's for it's a lottery game for... Hindi pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan natin, sugal. Tama ba ako mali? The question kasi po is... Ang You can pinag-uusapan explain. natin, sugal, Colonel Garma. generally, Mr. Chair, yes, ayoko po. Ay, nako. Generally. Okay, yun lang. Yes, okay. Colonel Garma, maikli naman itong affidavit mo. And kanina, nabigla din kami dahil nga meron kaming na-receive na affidavit coming from you. And probably it's just right that we discuss itong sinumpaang salaysay mo. Can you kindly narrate to us kung ano itong mga... Kasi pag binabasa ko, parang complete... Mr. Chair, Yes, point of order. Tapos na po ba tayo sa mga victims ng EJK? Kasi a while ago, the Honorable Manuel was prevented from asking questions regarding that affidavit. So, Mr. Chair, what are we going to do first? Based on the list that I have, the interpellators for the victims or the victims' families, the last was Congressman Dan Fernandez, and then meron pa pala. I'm sorry. I have to correct this record. There are two more interpellators: Congressman Lordan Suwan and Congressman Ray Reyes. So we will proceed. We will continue with the victims, and then go back to the affidavit. So, Congressman Fernandez, can you hold your peace for a while? No problem, Mr. Chairman. I just thought that I'm the last to interpellate, Yeah, and that's the reason why I it's my asked bad, them, and my then bad. there's no more Mr. Chair. interpellators, and that's the reason why I'm going to open up the affidavit that we just received Okay, just this okay. moment. Mr. Chair, Yes. there is a request that
if we already finished in interpolating the victims, if they could be able to go, Mr. Chair. That's the request. I guess, don't know. yes, I guess. I think it's the Rise Up Philippines who took care of them, no, coming here, and will also take care of them going back to Cebu. So we still have 2 more interpelators for the victims. So this is Congressman Lord Dansuan. So you're going... Mr. Chair, my questions are for Ms. Royina Garma, Okay. not for the Okay, victims. copy. Thank you. And Congressman Ray Reyes? Is Congressman Ray Reyes still around? No, since he's not here, then therefore, that concludes the interpellations on the victims. Then we will now proceed with the affidavit submitted to the Quad Committee by Colonel Royina Garma. In the meantime, the Sir Chair, Family. may we excuse the Yes. the Rise Up and Mr. other victims probably? Chair. Yes, Kasi thank- iba na po yung topic natin that is ngayon. correct. Yeah. Mr. Chair, can I... Thank you. Before they go, can I make a statement? Just brief, sir. Sige, make it brief and Yes, short. sir. Ha? Sa tanan biktima, katong panahon nga ako Tagalog, City in Tagalog. Speak to Bisaya them. kasi kasabot sila Bisaya, sir. Katong tanang biktima, wala na ako control tanan akong tao. Yes, it is true I am the city director. But lahat ng station commander are also tasked to implement the war on drugs. Merong mga station commander in charge. Now, pangutanan ninyo, ang sa ako gibuhat as city director. During that time, tanan sila, ginahatagan na mong seminar, ginatudluan na ako. Kapag abot na ako sa Cebu City, talaga wala good sila kabalo. Unsa ang pagbuhat, unsa buhaton. That is why, pag nainahitabo sa inyo ha, at it appears na mga pulis na ako ang involved, ginatas ang NBI to take cognizance so that kung sakali man ang resulta ng investigasyon is not favorable sa inyo, at least sasabihin ninyo the investigation is fair. So I always, the crime scene is always open for the NBI to take cognizance. And nandun po palagi yung aming crime lab, which is a separate unit, which is not under my supervision and control po, to take cognizance sa crime scene. Yun po yung nangyari po sa Cebu. And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Then I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Okay, salamat Colonel Garma. Mr. Chair, So, Mr. Chair. yes, I want, Congressman Abante. I want to appreciate Colonel Garma for apologizing, no. But I just would like to correct her because she said a moment ago that she believes in the constitutional right of these victims. Now she is saying that they know the rules of engagement. What rules of engagement are you talking about here? The fact is this, Colonel Garma. Your men, and that includes you, violated the constitutional rights of these people. Now, that is not the rules of engagement of the Philippine National Police. If that would be the rule of engagement, then this committee will amend and look at the rules of engagement because that is wrong. The rules of engagement of the police must abide with the constitutional right of every victim. Yun lang, Mr. Chair. Okay, salamat Congressman Abante. So tapos na po yung ating pagtatanong sa ating mga
pamilya ng biktima sa EJK. And with that, I'd like to thank Rise Up Philippines and Attorney Conti, Attorney Colmenares, at dito po sa ating mga pamilya ng biktima. Yes, Salamat din po sa Quad Committee. Maari po bang i-recognize din namin yung ibang pamilya na sumama po kaninang umaga at yung iba po sa kanila ay nandirito pa ngayon para po ma-recognize lang po. Salamat Sige po, pwede pong tumayo ang mga pamilya ng biktima. Kanina pa ba sila dyan? Opo, kayo na. Kayo po ba'y nakakain? Meron hong pakain na pinabigay si Congressman Dan Fernandez. So maraming salamat po sa Salamat inyong po. pagpunta rito. At kung magkaroon pa ho ng isa pang pagdinig tungkol sa usapin sa EJK, inaasahan po namin na kayo po'y babalik. Maraming salamat. Thank you for coming. So, we will now proceed with deliberations on the affidavit submitted to the committee by General Manager Ruyina Garma. So, 1 minute suspension.